Pasko ng pagkabuhay, dapat po medyo makikita sa ating mga itsura yung pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon. Isa po ito sa mga, kumbaga, crucial event sa buhay ng isang mananampalataya bilang isang Kristiyano. Kasi dito po, sa pagkakataon na ito, ay nabuhay na magmuli ang ating Panginoong Hesukristo. And if we would be looking at other religious leaders, makikita natin kung saan sila nakalibing, kung saan yung relic nila, no? But if you would look at where Jesus Christ was buried, the tomb is empty. Meaning, ang ating Panginoong Hesukristo ay buhay. So today we'll be talking about the reverberation of Christ's resurrection. Bakit reverberation? Gusto ko lang po magmukhang matalino yung message natin for this afternoon. Reverberation is actually something that has to do with an effect or impact na ongoing. Yan. So parang echo, reverberation. No? Ano ba yung impact? Ano ba yung effect ng resurrection ng Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay? Kaninang umaga po, we did a sunrise service. Ang aming service po kanina sa Manila ay 5:30 a.m. Ang saya na gumising na maaga para sa Panginoon. But kahit anong oras yan, no? Yan man ay alas 5 ng umaga o alas 2 ng hapon, we are to declare that Jesus is alive and He has conquered death. And He is alive and victorious. Ngayong hapon po, titignan natin kung ano ba yung dapat nating maramdaman, dapat nating anticipate, ano ba yung effects, impact ng resurrection ng ating Panginoong Hesukristo. Kanina po, binasa yung ating passage, and that is in English. Bukan kong basahin sa Tagalog kasi Taglish tayo. Okay. Ito po ang sinasabi. Subalit kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, sumasampalataya tayo na mabubuhay ding kasama niya. Nalalaman nating si Kristo na nabuhay mula sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay wala ng paghahari sa Kanya. Sapagkat ang kamatayan na kinamatay niya ay Kanyang ikinamatay sa kasalanan ng minsanan. Ngunit ang buhay na Kanyang ikinabubuhay ay Kanyang kinabubuhay sa Diyos. Kayo hindi naman. Kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan. Ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Panginoon, sa amin pong pag-aaral ng inyong salita, samahan niyo po kami. Mangusap ka po sa amin. Panginoon, ang aming hiling, yung kapangyarihan ng inyong pagkabuhay na magmuli ay hindi lang po maging history sa amin, kundi magkaroon po ng impact sa aming mga buhay nang sa ganon ang aming pamumuhay ay heaven-bound. Kami po ay nag-anticipate ng inyong pagbabalik. Kami po ay nagsasagawa ng mga bagay ng inyong kalooban. Samahan niyo po kami ngayong hapon. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng matamis ng aming Panginoon at buhay na Panginoon. Amen at amen. So ngayong hapon po, guess kung anong topic natin. Siyempre, Easter Sunday. Now, when we talk about Easter, ang una kong akala noon pa, nung bata ako, kaya Easter Sunday, kasi sineselebrate ito ng mga taga-silangan. No? Easter, East. Di ba pag silangan, parang yan yung dyan where sun is rises, no? Rising of the sun sa east. So akala ko dati ang Easter ay yung mga taga-silangan. Medyo sakop tayo niyan, tayo ay timog silangan na bansa. So I thought, no, ito yung mga taga-Pilipinas lang. But somehow, as I look at the word Easter, di ba may mga nagsasabi na Easter is a pagan holiday. Titingnan natin yan kasi it's somehow based on a pagan goddess. Ang pangalan ay Eostre o Eostre. No? But come to think of it, nung pinag-aralan ko yung pagan goddess na yon,
ang nawirdohan ako, wala akong nakitang follower, wala akong nakitang temple, wala akong nakitang books about her. Hindi kaya nagkamali si Beatty? Si Beatty kasi po, yung 8th century monk, historian, English scholar, na sa kanyang libro na De Temporum Rational, yun yung kanyang sinabi. So baka, sabi ng mga komentarista, ng mga ibang scholars, baka nagkamali lang itong si Beatty. Hindi ko alam kung Beatty talaga yung pronunciation o Bidet. Pero mas maganda siguro yung Beatty kaysa sa Bidet. Okay. So, no, tinignan ko, no, parang it has something to do na parang word na naging uso na lang. May ganun palang pwedeng mangyari. No? Alam niyo ba to? Alam niyo yan? Yung mga kabataan naging gumaganon eh. Alam niyo to? Alam ko na yung aking crowd ngayong hapon. No? So, ang tawag dito, 6-7. Yeah. 6-7. Ano yun? Tama kayo. Pag matanda, ganun talaga yung tanong. Ano yun? Pero pag bata, tinanong mo, ganun din sasabihin nila, ano yun? Pero alam nila, 6-7. It doesn't make any sense, doesn't have any meaning, but uso. So, yung mga scholars, they thought somehow na yung Easter, Iostre, pagan goddess, hindi naman talaga nag-exist. So, kung ganon, we cannot say that Easter is a pagan holiday. Kasi Iostre is not a certified pagan goddess. Nagets nyo yung aking argument? No? So, pwede po tayong gumamit ng Easter. Pero hindi po yan yung pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ay yung essence. Ano ba yung effect? Ano ba yung pangyayari? Ano ba yung nire-represent ng resurrection of Christ? Although napakalalim po ng ibig sabihin nito, ang ibang mga ginamit before Easter is the word Pascha, from the word Passover. Alam nyo ba yung salitang Pasko ay galing sa Paskwa? Kaya mas tama yung Pasko ng pagkabuhay kesa sa December 25 na maligayang Pasko. Hindi naman ibig sabihin nun, hindi na kayo magbabatian na maligayang Pasko. Kasi, ano yun password yun Pag nagsabi ka na maligayang Pasko, dapat may regalo. Pag walang maligayang Pasko, walang regalo. Kaya sabihin pa rin natin yan. But anyway, that represents Pascha, Passover. No? Ngayon sinasabi ni Kristo, I am the resurrection and the life. Those who trust in me has passed over death into life. At yun yung ibig sabihin ng resurrection. So ano ba nire-represent ng resurrection? Number one, it represents victory over death. Kasi kung si Kristo na natiling patay, baliwala. Sabi nga ng Apostol San Pablo, yung pananampalataya natin, patay. Andun pa rin tayo sa kasalanan natin kung hindi bumangon si Kristo mula sa mga patay. So, ibig sabihin nun, ang kamatayan, hindi ang huli. Kasi most of us would somehow think that death is final. But it's not. If you would look as far as Psalm is concerned, no? Kahit sa Psalm, sinasabi, masamyong amoy sa Diyos ang alin? Yung kamatayan ng kanyang mga pinili. Ang ibig sabihin ba nun, ang Diyos ay morbid? No. Because it's start of something truly amazing that according to the Apostle Paul, no eye have seen or ears have heard. And that's an entry to our eternal life. That is victory. Anong gustong mangyari nito? That as we celebrate Pasko ng pagkabuhay, dapat yung ating attitude is because we have victory. Christ conquered death. Hindi lang yun. It represents forgiveness of sin. In a world right now, na hirap ang mga tao magbigay ng patawad o patawarin ang kanilang sarili, ngunit sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, andoon ang pagpapatawad. At dahil sa kanyang resurrection, makakasiguro tayo na ang kaligtasan
ay ayon sa Kanya, sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. At yung panghuli po, this is something na each of us, I believe, that's looking forward. It represents hope and new life. Hindi ko po alam kung ano ang estado natin ngayong hapon. Maaring tayo ay nangangarap ng fresh start, renewal. Alam niyo mga kapatid, parati mo makikita yan sa ginawa ni Kristo at sa pagkabuhay niyang magmuli. Sabi sa unang Korinto 15:17. Pwede ba natin basahin ito ng sama-sama para lahat tayo ay makakabasa ng salita ng Diyos? Ready, go. If Christ been raised, your faith is, and you are still in your sins. If you're still in your sins, there's no way for you to be saved. And if you're still on your sins, sabi ng Apostol San Pablo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And kamatayan is actually, ang pinaka-root word niya is separation. Physical death means the soul separated from the physical body. Separation. Spiritual death, we are being separated from the presence of God. And that's death. But thanks be to God, naalala ko yung sinabi ni Pastor Telo kanina, Christ has risen from the dead. And because of that, now we have every reason to celebrate and to proclaim that Jesus is Lord. And when we talk about Jesus as Lord, we owe Him our obedience, our loyalty, because Christ has conquered the grave. So our main idea, Christ's resurrection brings forgiveness, reconciliation, life, and victory with God. This is offered to everyone, but not everyone can experience it, but those who would trust and believe in Him. So ano po ang dala ng pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon? Ano ang effect nun? Ano ang impact nun sa ating mga buhay? Ano ang ibig sabihin ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesukristo? Tayo po ay nasa Romans chapter 6. If you would look at Romans, sobrang yaman ng mga doctrinal discussion dito. It's a treaty of doctrines. At this time, Apostle Paul talks about the resurrection of Jesus Christ. Ngayon, ang crucial po sa Romans chapter 6 is actually the verse 1. Ang sabi sa first verse ng Romans 6, if grace abounds, can we keep living in sin? Question mark. Kung ang biyaya ng Diyos ay sobra-sobra, ibig sabihin ba nun ay mananatili ka sa kasalanan mo dahil sobra-sobra ang biyaya ng Diyos? Di ba may iba sa atin ganyan ang kaisipan eh. Dahil mapagmahal naman ng Diyos, gagawin ko ang gusto ko, papatawarin naman niya ako in the end. Is that the kind of mindset Christ had died for and eventually has risen? Sabi ng Apostol San Pablo, absolutely not. Because through Christ's death and resurrection, believers are no longer the same person. So our point number 1, ano yung effect, ano yung result ng resurrection? Yung ating pakikipag-isa kay Kristo. Our union with Christ. Verse 8, it says, now, if we have died with Christ, we believe that we will also live with Him. Subalit kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, sumasampalataya tayo na mabubuhay din kasama Niya. Anong gustong sabihin ng passage na ito? That if we died with Christ, ano yung sabihin nun? When Christ died on the cross, Siya yung nag-iisang sumalo ng kasalanan ng sanlibutan.
Naalala niyo yung kanta sa lumang pananampalataya? Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng galing lang ako doon kanina. Na-joke lang. So, that is actually what Jesus Christ did. He died for our sins. Ito matindi mga kapatid. Not the things that we have done, but also the future sin. Once and for all. If we died with Christ. Nakita niyo yung pagsama doon, yung conditional statement. If we have died with Christ. Andun yung assumption na dumating sa buhay natin na tayo'y nanikluhod, tayo ay nanampalataya, tayo ay nagbigay ng ating buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, dapat tayo din ay mamatay sa ating mga kasalanan. Minsan, ang ibig sabihin nun, death means also not just separation, but cessation. Meaning, put to stop. A halt. Red light. So it doesn't mean it's physical death. Although the 12, nung sinabi nila na gusto nila mamatay kasama si Kristo, sabi ni Kristo, kayo mag-alala. Magkakaroon kayo ng chance. And they experience that. No? But actually, the message that we have right now is the same. We have to put to death our own desires and follow Jesus. Because Jesus has given His all for us to have this life that He promised us. And with that, we firmly believe. We believe by faith that if we die with Christ, we will also live with Him. This is the anticipation of what will happen in the future. Alam niyo ba lahat ng kaguluhan na nangyayari sa atin ngayon? Oo, kahit yung pagtaas ng gasolina, yan ay mga manifestasyon, simbolismo, sintomas na ang ating Panginoon ay malapit nang dumating. Kaya minsan parang ano bang pagpipray ko? Matapos ng gyera? Pwede naman, kahit paano, you can pray for that. But, di ba sabi ng Matthew 24, there will be wars and rumors of wars. Meaning, Christ is coming. Alam niyo po ba para saan ang pulpitong ito? Hindi para i-proklama ang Jubilee Evangelical Church, kundi para tayo ay ihanda sa pagdating ng ating Panginoon. Everything that you'll be hearing from this pulpit is a preparation for that heavenward bound that God has promised us to do. So habang tayo ay narito sa lupa, tayo dapat ay naghahanda na sa makalangit na mga gawain. Kaya siguro ang tanong natin ngayong umaga, sa pagkabuhay na magmuli na ating Panginoon, paghahanda sa langit, tayo ba ay nabubuhay o namumuhay na may paghahanda na tayo ay pupunta sa langit? Plainly, tayo ba ay nagpa-practice na makalangit na pag-uugali? Nasa Bible yan. Although, minsan may mga version tayong mga Pilipino, Diba sabi, pag binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. Yung 3-day-old na na matigas na pandesal, Para kunyari, bato na rin. O kaya sabi rin, nasa garapon, para medyo mabigat-bigat ng konti. But diba, we have that commandment from the Lord. That if you love those who love you, what reward will you get? Tayo ay sinasanay para magmahal ng hindi kaibig-ibig. Kasi nga, pag sinabi ni Kristo, kung iibigin mo lang yung umiibig sa'yo, natural yun eh. Kahit mga pagano, ginagawa yun. Pero ang calling natin, hindi dun sa mga umiibig lang eh. O yung mga kakampi mo, ang pinakamahirap, mahalin yung kalaban mo. Yung umaalipos sa sayo. Pero again, si Kristo, ginawa yan. Pinractice yan.
At namatay siya para dyan, para ipamuhay natin ang ganyang klaseng pag-uugali. So ano po ang prinsipyo natin dito sa passage na ito? Verse 8, union with Christ means death, counts as our death. We put to stop our own desire. Yung desire ng pansarili, yung desire na hindi pang Diyos. Because His life becomes our life. Siguro po medyo familiar kayo sa passage na ito. Can we read this all together? Sa Tagalog siya para maintindihan natin. Handa na kayo? Ready, go. Kaya't ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Wala na yung dating pagkatao kasi nga namatay. Nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. So ang tanong, we have this daily battle. Do I put to death my selfish desire? Yes. And sometimes, kaya tayo natatalo kasi we turn our eyes from the Lord. Diba sabi niya, fix your eyes on me, on Him, the author and the finisher of our faith. Now, this is not a very easy task. This is a very hard task. Pero once na bumitaw ka po dun sa fellowship na yon, dun sa communion na yon, that's actually what symbolizes later on yung gagawin natin. Communion meaning we communicate. We keep that intimacy with God. Kasi once that we put first the things of the world, umasa ka, yung things of God, hihina. Kung ano yung pinapalakas mo sa sarili mo, yun talaga yung lumalakas. Kung pinapalakas mo ang mga makamundong pagnanais sa buhay mo, lalakas yan at hihina yung mga magiging makadiyos. And in the long run, it will result to death, sabi ng Santiago. So we have to really reorganize everything. Maganda po yung nangyari itong Holy Week. Kami po as family, nasa bahay lang for the first time. Kasi feeling namin crisis. Nag-check po yung misis ko ng mga hotels and beach resorts. Sabi ko, grabe, ramdam namin yung crisis. Fully booked. Kaya hindi kami nakaalis. Sabi ko, matindi ang crisis. Siguro kahit mag-200 pa yung diesel, tuloy pa rin, no? Alam mo, parang, that's life, no? Parang, but if we would recognize our union with the life. Diba? John 14:6. Ano sabi doon? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Alam niyo po, ang rason kung bakit minsan hindi natin maranasan yung buhay na gusto ng ating Panginoon, yung buhay na kasaya-saya, dahil hindi natin tinitignan ng Panginoon bilang buhay natin. Para lang siyang palamuti na sinusuot, na para nagbibigay ng anting-anting sa'yo, na hindi ka tatablan ng kahit anong sakit na pagsuot mo yon. Hindi. Ang ibig sabihin nun, dapat nakikipag-isa tayo kay Kristo. Unang Juan 2:6, sabi, nagsasabi siya ay nasa Diyos, dapat mamuhay ng pagkabuhay ni Kristo. Dahil ang buhay ni Kristo, ang ibig sabihin ay pagwawagi, victory. And that leads us to our second point. Ano yung epekto ng pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon? Yung kanyang pagkabuhay na magmuli na nagsisignify ng victory ay kasama dun sa union natin sa ating Panginoon. Kasama. Sabi dito sa verses 9 and 10, nalalaman nating si Kristo na nabuhay mula sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay wala ng paghahari sa Kanya, sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay Kanyang ikinamatay sa kasalanan ng minsanan. Ngunit ang buhay na Kanyang kinabubuhay ay Kanyang kinabubuhay
sa Diyos. As I ponder dito sa passage na ito in 9 and 10, hindi kaya yun yung problema? We are so afraid of death that we compromise. That there's this self-preservation every time. Pero kung i-acknowledge natin yung kamatayan ni Kristo sa ating mga buhay, at dahil doon hindi na tayo natatakot sa kamatayan, lahat yan kasama package Kahit yung pagtingin ng iba sa atin, we want others to look at us na parang dignified, magandang imahe. And sometimes we compromise. Naalala ko ito yung sinabi ng Panginoon sa Mark 8, what profit is there for a man to gain the whole world and loses his soul in the long run? Those who would keep their lives, ano sabi ni Jesus? Will lose it. But if you lose your life for my sake, for Jesus' sake, you will have life. Hindi kaya mali yung pananaw natin about life? Now, we are so afraid of death that we would compromise everything, not just to die. Anong gustong sabihin ng passage? Sabi po dito, it is actually an example dun sa nangyari sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi dito, will never die again. When Jesus was resurrected, it is the power of God that raised him from the dead. And it's actually a prototype. He's the first fruit, firstborn. That yung pangako na yun ng Panginoon na tayo ay hindi mananatiling patay, kundi darating ang panahon na tayo ay mabubuhay. Kung binabasa ninyo ang Thessalonica, sabi doon, sino yung unang makikipag-meet sa Panginoon pagdating niya? Yung mga namatay. Compared to Lazarus, sino si Lazarus? Siya yung tinawag, di ba, ng Panginoon? Ilang araw na siyang patay? 3 days din ba? Grabe talaga yung 3 days, Imagine mo, walang formalin nun. Sabi nga nung isang komentarista, siguro kung sinabi lang ni Jesus, come forth, baka lahat sila nagsitayuan. Kaya buti na lang tinawag yung pangalang Lazarus, Come forth, Lazarus! Ganun. Kasi baka pag sinabi lang ni Lord yun, lahat sila magsitayuan doon. Pero, ang tanong, si Lazarus ba hindi na namatay? Namatay ulit. At same lang din yung kinamatay. Na joke lang. Namatay siya ulit. Pero ang ating Panginoon, hindi na kailanman mamamatay. At yun yung foreshadowing na tinatawag. Yun yung pangako niya sa atin. Kaya nga, pag sinabi niya yung pangako niya, parating napapansin nyo na sa English ganito, verily, verily. Masin niyo yun? Sa Tagalog, katotohanan, katotohanan. Kasi walang halong pambobola yun. Walang halong kasinungalingan. Kaya nga sabi doon sa magnanakaw nung Friday, di ba? Ano sabi sa magnanakaw? Alalahanin mo ako, panaghahari ka na. Ano sabi ni Kristo? Let me think about it. Ano sabi niya? Ngayon din. Ngayon din, makakasama kita sa aking paraiso. And that's the promise that God has for us. Because resurrection is permanent. Kung hindi nangyari resurrection, wala. Wala yung pangako ng Diyos. Pero nangyari. Nangyari. At dahil doon, death has no longer his dominion. Death has lost authority. Ito yung sinasabi ni Apostol San Pablo sa 1 Corinthians 15:55. Death, where is thy sting? Wala na. Kaya yung 12, kung titignan natin, paano sila namatay? Do you know? Wala pong namatay sa kanila ng natural causes. Except siguro si John. Pero bago si John mamatay, sa katandaan, alam niyo ang ginawa sa kanya? Ginawa siyang chicken joy. Parang pinrito ata siya.
Tapos nung hindi namatay, kasi may pangako daw si Kristo na yung malapit sa kanya will not see death, no? Pero namatay pa rin si Juan. Kahit ang Apostol San Pablo, guillotine, pugot ulo. Kasi death has no sting. Death has no authority. It has lost its authority when Jesus raised from the grave. And that is the promise of God to those who would trust Him. Kaya nga, di ba? Napakasimple nung John 3:16. Lahat tayo memorize yun, di ba? Tama? Ano sabi sa John 3:16? For the wages of sin, I need that. At least nagbabasa kayo ng Bible. No. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him. Now, this belief is not something na naniniwala ka lang, but it has something to do with trust. It's replacing your trust personally with that trust for the Lord. That He is able to save you so that you will not perish and you will have everlasting life. And because of that, the life that Jesus is living right now is again a foreshadowing of His promise that will come. Ako po, personal belief ko to, no? Kasi pag nagbigay ako ng date, sasabihin niyang kulto ako. But I believe, no, in my lifetime, I can see, no? Parang ako, I believe, no? Sa akin lang to, ha? Baka huwag niyo ako i-quote dito, although naka-live tayo. I am praying that I would see that, that coming of the Lord. Iba kasi, parang, although maganda rin naman yung from death, di ba? Tapos bilang magta-transform, tapos mamimit mo si Jesus. Pero iba kasi yung tipong makikita mo siya, no? Hindi sa YouTube, hindi sa... Pero darating. Di ba? Di ba ang saya nun? Kaya nga maghanda na tayo. Isa sa mga dapat natin sagutin, no? Handa ka na ba? Sa pagdating ng ating Panginoon. Kasi whether you're a believer or not, whether you're prepared or not, Jesus will come. And you have nothing to say or can do that will prevent it. Because He lives. Sabi nga sa kanta, I can face tomorrow. Death has lost its victory. The grave has been denied. Jesus lives forever. Principio. Jesus did not merely survive death. He defeated it permanently. And it's a promise for us to really cling on. Kasi di ba, we have this fear of the unknown. But if you have placed your trust in the Lord Jesus Christ, your future is secure. We may not know what the future holds, but we very well know who holds our future. And we are very safe in the hands of our Lord Jesus Christ. Nothing shall snatch them out of my Father's hand. And that's a promise from the Lord Jesus Christ. Sabi sa Roma 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. At ito yung number 1 tool ng kaaway para matakot ang marami. And sometimes people will say, napaka-unfair naman ni God. Sobrang strict niya. Pero kung tingnan mo yung passage, kung gusto mo maging fair si God, lahat tayo sa impyerno. Yun yung pagiging fair. Lahat tayo nagkasala eh. Tapos sabi ko rin, ewan ko, nakwento ko na rin dito sa atin, sa mga estudyante ko, alam mo, si Lord talaga unfair. Bakit? Kasi pinadala si Jesus, wala namang ginawa to. Namuhay nga siya ng perfect na pamumuhay, tapos
pinatay para sa kasalanan natin? Unfair, di ba? Siyempre, reverse psychology. No, totoo naman. Yun yung unfairness ng Diyos through His Son. Siya na walang kasalanan ay ginawang may sala para magkaroon tayo ng kalawalhatian na galing sa Diyos. Sabi ng Apostol San Pablo. Ngayon, kung yun ay katotohanan, ano ang dapat nating i-respond? Bilang na kay Kristo, kanina binasa po natin, 2 Korinto 5:17, dapat meron ka ng bagong buhay. Dapat meron ka ng bagong identity sa ating Panginoong Hesukristo. Ito, yung pinakahuli nating punto, application na kagad. Sabi so you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. What does it say? Anong gustong sabihin ng passage sa atin? Consider yourselves. It is a mindset. Intentional. Alam niyo ba kung gaano kagalit si Kristo sa kasalanan? Sobrang galit niya na namatay siya dahil sa kasalanan. Nalala ko nung nanay ko, nung pag pinapagalitan ako ng nanay ko parate. Alam mo, mamatay ako sa iyo. sa ginagawa ko daw sa buhay niya, no? Pero ang layo naman nun kay Kristo, no? Si Kristo namatay para sa ating mga kasalanan. So we must consider ourselves, since that God has redeemed us, He has bought us with a high price. What shall we do then with our lives? We have to be dead to sin. Yes. Nakakita na po ba kayo ng patay na gumagalaw? Baka meron po, pasensya na, hindi pa nakakita. Meron ba? Wala. Kasi nga, patay. Stiff na yon. Pinagpapawisan ba yon sa loob ng... Hindi na. Patay na eh. Anong sabihin nun? We have to be dead to sin. Ibig sabihin, dapat yung kasalanan, although this is a process, dapat wala nang dating sa atin. Sin should no longer define us or rules us. Hindi na dapat. Dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So we are to be dead to sin, we are to be alive to God. If we are walking according to the ways of the world, 180 degrees turn toward God. We should not be walking. Dapat yung buhay natin. Marami sa New Testament, dapat hindi na tayo namumuhay ng ganito, ganyan. Dahil tayo ay na kay Kristo na. Dapat hindi na tayo bumabalik sa dating tayo. Dahil hindi na yun yung pagkakakilanlan natin. Tayo ay na kay Kristo na. Mga kapatid, hindi natin kaya ito ng sa atin lang. Una, makasalanan ka. Wala kang kayanan para isagipin ang sarili mo. Sinong kailangan mo? Ang ating Panginoong Hesukristo. Na nabuhay mula sa mga patay para tubusin, para baguhin ang ating mga buhay. So as a Christian, dumating na po ba sa punto ng inyong pagiging mananampalataya na tinitrace mo kung bakit ka mananampalataya? O tinitrace mo yung dapat na gawin ng isang mananampalataya? Christian life begins with tracing who you are in Christ. Ngayon, kung wala kang makita, no? 'Di ba? Ang linaw ng sinasabi ng Panginoong Hesukristo, tapos may echo pa ang Apostol San Pablo sa Romans 12:21. Let us not be overcome with evil, but we overcome evil by doing what is good. Dahil 'yon ang pagkakatawag sa atin ng ating
Panginoong Hesukristo. So with that perspective, ang gusto mangyari ng Apostol San Pablo, we see ourselves different from that old nature. Kung dati ako ay palamura, dapat nagmamahal na. Anong connection na? Hindi kasi mura, tas mahal. Anyway. Kung ako ay basagulero, dapat, doon pala dapat siya. No? Marunong na akong umunawa. Kung mabilis suminit ang ulo ko, dapat, marunong na ako magpasensya. I am following a certain couple sa Facebook, mga reels nila. Ang pangalan niya, Lex Renick. She is a former part of the LGBTQIA TUVWXYZ. And to the point na she removed her breast. With that idea na nagkamali ang Diyos sa paglikha sa kanya. But one time, she encountered Christ. And that has like turned her life upside down. As in, she is now in that ministry of convincing yung former fellow LGBTQIA+TUVWXYZ to really seek life in the person of the Lord Jesus Christ. Yung asawa niya, dati ring homosexual. But right now, they are really on fire. They are visiting churches from churches. Gusto ko nga sanang sulatan, baka gusto niyong pumunta sa Taglish service ng Jubilee Evangelical Church. Kaso baka mahal yung pamasahe. Taga-probinsya namin sa States eh. At, and they are really into that kind of ministry. Pero alam mo nangyari? Kahit nga yung parang matris niya, eh medyo parang pinapatay niya noon. Pero with God's grace, ngayon meron siyang 3 anak. Imagine mo yun? Pag na-encounter natin yung real thing, which is the Lord Himself, it will change. Our lives, our mindset will change. Will change. Because that's the truth. And the truth will set you free. So, ang challenging conclusion natin for this afternoon, the real question, are you ready? Are you living like someone who's been raised with Him? Meaning you have put to death your selfish desire and you have raised to have a complete and transformed life in the Lord Jesus Christ. Diba? Christ died. Question, did your old life die with Christ? Kasi it has something to do with surrendering. Christ rose from the grave. Are you walking in new life? Christ defeated death. Why are you still living under sin? Kasi sin has no power because of what Christ did. Ano nagkakaroon lang ng kapangyarihan yung kasalanan if we invite them into our lives? Every time na we speak negatively about others, about yourself, you are inviting that mindset of Satan in you. Nahalata natin, no? Halata naman na kasinungalingan na hindi galing sa Biblia. So are you living your life according to what God has done? Apostle Paul says, consider yourselves dead to sin. It means stop identifying with your own old self. You have been transformed already. So stop that. Stop excusing sin as your nature. Narinig to, di ba? Sabi ng mga iba, ganun talaga eh. Ako, mga counseling ko, ganun talaga, pastor, tao lang eh.
Tao ka. Pero ikaw yung tao na binago ni Kristo. Kaya hindi mo na kailangan bumalik sa dati mong buhay. Stop living beneath what Christ has accomplished. Diba? Noong last Friday, we have seen people na nagpapako sa krus, no? Nagpenitensya. If you would look at, kahit nga yung film ni Mel Gibson, yung The Passion of the Christ, medyo may, siguro mga 95% accurate. That's how they treated Jesus Christ. Di ba yung penitensya, parang blade pa ata sa likod yun para lang dumugo, ano? Kasi yung pampalo nila mga gawa din sa kawayan, para may sound, di ba? Yun eh. Para may sound pag pinapalo. Pero panahon ni Kristo, ang tawag ng flagellum, no? Yung handle nun, leather, strips of leather, yung ano. Tapos yung dulo nun, may mga broken pieces ng bones of animals, ganyan, metal, na pag tumama sa'yo, no? Parang kakapit ng kaunti. Tapos pagka hatak, may sumasama ng kaunti. Pero nung panahon ni Kristo, 40 lashes minus 1. Kasi they believe, nag-umabot ka ng 40 o sumobra ka sa 40, mamamatay yung tao na pina-flag mo. Kaya 39 lang. Hindi ko alam kung saan yung logic doon, pero gano'n. Kaya ginagawa nila. 39 times lang. At ang papalo sa'yo, isang Roman soldier na matangkad, malaki katawan. Parang ganito sa akin. Joke lang. Tapos pag hinampas ka nun, isa sa mga karakteristik ng mga Roman soldier, sadista. So, buwelo pa yan. Tapos nakakahampasin. Ang layo dun sa penitensya, sobra. Kaya if you would look at it, parang insulto talaga sa ginawa ng ating Panginoon. Tapos later, nag-check ako, yung crown of thorns, siguro nito lang yan, pero hindi daw talaga pabilog eh. Para daw siyang Roman soldier na sa helmet na nilalagay talaga sa ulo. Tapos di ba may scene din dun sa Passion of the Christ na pinalo pa si Kristo nung nakasuot na yun. Pwede talaga mangyari yun. Tapos pwedeng yung bumaon, no, sa tsinelas. Alam niyo ba, ganun katibay yung thorn na ginamit doon. Pwede. Sa Crocs, nako, wala sinabi yung Crocs mo. Pwedeng tumagos yun doon. Sabi nga nila, kahit paano, medyo tumagos din daw sa skull ni Christ. Ilang centimeters. Kung ayaw niyo maniwala, puntahan niyo siya. Makikita. Pero huwag muna kayo maging excited. That's what Jesus Christ did for us. Now, He's challenging us, no? As we also remember Him later on what He did on the cross. Now, the ball is in your hand. What will you do? We should stop identifying with our old self. Stop making an excuse to sin. Stop living beneath what Christ has accomplished. Kasi Christ, sabi nga ni Apostol San Pablo, has bought us with a very high price. Ibig sabihin mga kapatid, hindi ka pipitsugin, hindi ka small time, big time ka para kay Kristo. Considering that, anong pwede nating i-respond? Anong pwede mong ialay? Anong pwede mong i-struck ng deal sa Panginoon upon knowing that truth that Christ gave His all to you? Christ died for you. Ano yung mga pwede nating i-adjust? Ano yung mga pwede nating gawin in response to that love and sacrifice of our Lord and Savior, Jesus Christ? I will be praying for you, then later on we'll be pausing so that we can meditate on the Lord's Supper. Then we'll be reading all together the Apostles' Creed. And then that would be a preparation for us to really respond in your own way, personal way. Anong pwede kong ibigay sa Diyos dahil binigay niya ang lahat sa akin? Let me pray for you. Lord, salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan at Diyos ng pag-ibig. Panginoon, naalala ko po yung panalangin ninyo sa Gethsemane. Sabi niyo, kung posible lang, alisin yung cup of sorrow sa inyo. Pero Panginoon, yung bawi ninyo, not my will,
but your will be done is a significant, very significant, Lord God. It really shows us how you love the Father and how you loved us. Lord, in our own way, and as we contemplate, reflect on this message, Lord, help us to respond back to you, to offer the highest sacrifice, the highest praise, the highest worship there is. You know everyone, Lord. You know each and every one of us. You speak to us in your own special, gentle way. Thank you, Lord. This is our prayer. In the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen.